mga ka-OFW? Welcome back to my YouTube channel. So ngayon mga kalab, pag-uusapan natin yung mga misteryosong mga kababalaghang nangyayari sa Manila Bay. Ano tong naririnig ko na sabi nga ng DENR, tatlong beses na nangyayari itong biglang paglutang ng mga basura. Alam na this, hindi na kami mga mangmang para hindi makaintindi sa mga bagay na yan. Shout out sa inyo kung sino yung mga taong mga walang hiya. Alam mo yun, talagang sinasabotage talaga nila yung programa ng ating Pangulo. Hindi ba talaga kayo makakatulog kung hindi kayo makagawa ng kababalaghan o lumutang tatlong beses na? So, nagdesisyon ang DENR na last na yan, ha? Last na yung pagbibira ninyo. Hindi na yun magagawa kasi may mga tagabantay na po na magsilbing titingin dyan kung sino yung gumagawa ng kababalaghan. Lahat mga ka-OFW, mga kalab ko dyan sa Pinas at sa mga kapwa kong ka-OFW, kung hindi pa kayo nakasubscribe, isubscribe na yan. Hayun no, Jong Blanza, subscribe! Mga kalab, nagulantang na naman talaga ang taong bayan dahil sa biglang misteryoso. Oo, misteryosong talaga ng mga basura dyan. Ano bang pinaggagawa ninyo? Pangatlo na po to, last na po daw yan, sabi ng DENR, dahil ang Philippine Coast Guard ay magbabantay na po para mahuli yung mga walang hiyang nagtatapon ng basura. Nakakagigil kasi biglaang dami. Ayun tingnan nyo yan Totoo ba yan? Ganyan kadaming basura, biglaan, wala namang bagyo, 'di ba? Nung kapanuhon nun pa ng inyong poon, ilang tulinadang sa truck 50 na truck ang nakukuwang basura. Samantala ngayon mangingilan na lang, mga 3 truck or konti na lang po, hindi katulad sa nangyari sa dating administrasyon. Kaya nanggigigil talaga ako, sino yung mga hinayupak na yan na talagang sa inyo. Nung madumi pa yung Manila Bay, yung dugyot pa yung lugar na yan at ang daming basura, bakit hindi kayo nagre-reklamo, no? Nung maganda na at akala ninyo hindi seryoso yung balita, ugong-ugong na balita noon na gawing white sand or dolomite ba yung tawag nun, yung mga dinurog na bato. Ngayon pa kayo aarte. Ito pang nagrarally mga kabataan. Saan galing itong mga hinayupak na to? Itong 4 na tong tokmol na mga to. Nakakagigil. Gusto nyo nang sumikat? Di doon kayo sumali dapat sa Pinoy Big Brother para sumikat ka agad kayo. Kung hindi, Philippine Got Talent or UK Got Talent. Mga hinayupak kayo. Yun, sumunod-sunod na naman. Ang dami nagrarally. Gusto nyo mag kayo? Audition ba yan? Ano to? Pinoy Big Brother ba yan? Kayo, who you are to judge na ganito daw, dapat daw yung puno daw na yung tawag. Ang dami yung kaartihan. Bakit nung panahong pa yan, puno pa, tambak na ng basura yung mga lugar na yan, yung Manila Bay na yan, yung gilid ng US Embassy. Bakit? Nasaan kayo? Nakakagigil. Tapos ito, lumulutang pang mga kababalaghan. Dapat bumalik sa inyo yan, no? Itapon sa mga bakuran ninyo, sa mga mansyon ninyo. Mga walang hiya kayo. Nanggigigil ako kasi sa dami-dami ng ginawa ng ating Pangulo. May nakita ba kayong binalita? Bisa mangilan-ngilan lang. 'Di ba? Yung network na shout out sa inyo kung sino-sino kayo, mga hinayupak kayo. Wala na kayong inaano sa media kundi yung kapalpakan, yung white sun na nakakaano daw ng health. DOH na nga, 'di ba? Laban bawi nga ang DOH, 'di ba? 'Di ba? Una sinabi ng DOH pabor sa inyo dahil nakakasama daw, nakakaano daw. Bakit sa ibang bansa 'yun ang ginagamit? Gayon ang ginagamit nilang ba't ko patanungin kayo na ang taong ayaw talaga sa'yo, tumalon ka man sa Eiffel Tower, tumalon ka man kung saan ang trick mong tumalon ka, wala talaga, nga ka sa kanila, mga walang hiya kayo. Ginawa na nga ng ating Pangulo, hindi na nga makakatulog-tulog ang ating gobyerno sa kakaisip kung ano ang gagawin dahil siya ang ama ng bayan. Kayo naman, gigil na gigil. Natatakot kayo dahil sa pag mag-success yung programa ng ating Pangulo, talagang maraming turismo at tatak Duterte na yan. Diyan kayo natatakot? No. Bakit?
tanungin ko kayo ha, kayo mga tiwali ha, kayo mga ayaw sa pagbabago ha. Bakit? Nung kapanahunan pa ng kupong-kupong ninyo, nung kapanahunan pa ng kung sinong administrasyon yan, basta alam nila kung sino kayo ha. Bakit? May nagawa ba kayo? Ha? Nanggigigil ako. Ano bang nagawa ninyo? Mga hinayupak kayo. Nanggigigil talaga ako sa mga taong mga walang magawa kundi mag-critics. May mga critics naman nga, akala nyo ang linis-linis nyo. Yung mga ano nga ninyo, mga project sa probinsya, mga project na wala pang taon, gumuguho. Ano yan? Tapos maka-advise pa kayo, parang ano yan, 10 utos na akala nyo ang linis-linis ninyo. Hindi nga nyo malinisan yung bakuran ninyo eh. Ha? Hindi nyo, wala nga kayong nagawang, ano bang nagawa yung project na nag-success? Ha? Pa-advise ka pa kung sino yung vice president na yan. Shout out sa iyo ha, madam. Advise ka pa, ganito daw ang gawin ni Duterte para daw sa coronavirus. Bakit? Kung tumulong ka, bakit? Iba ka ba? Sa ano ka ba? Sa Pluto, sa Venus ka ba nakatira or sa Mars or sa Moon? Bakit? Kasama ka naman ng membro ka, Vice President. Dapat ikaw nga yung advice. Dapat private lang yan. Nilive mo pa. Na, ito pong newscaster na si Karen, kirong ko, Karagtaran o Karen Abira ba yan? Sino yan? Hindi ko kilala. Yan, isa pa yan. Akala mo, si Mayor Isko sa'yo. Saludo ako ka Mayor Isko. I salute you. Thank you for the support that talagang suportado mo yung Manila Bay. Kasi ramdam mo kasi taga Manila ka po. Talagang I salute you. You really give the Manila talagang proud na mayroong mayor na katulad mo. Kala mo, subalpal ka ngayon. Sino kang Karina ka? Ha? Nakakainis. Kala mo, baka kasama. Bakit? Sa ibang bansa, yan ang ginagamit ha. Dolomite ba yan? Yung buhangin na dinurog. Tapos, magkakaso-kaso pa kayo doon sa Cebu. Pupuntahan sa sugurin nyo pa doon dahil nga, may permit ba daw? Bla bla bla, and so on. Grabe kayo. Wala na kayong ginawa kundi batikusin ang ating gobyerno. Yung mga ginawa naman niya, ginagamit pala. Pag-open ko pala ng Facebook ko lang, nanggigigil talaga ako. Wala na kayong ginawang kabalastugan. Yan, pangatlo na yan sabi ng DNR, bigla daw lumulutang. Ano yan? Magic lang, bes? Di ba? Biglang lumulutang yung mga basura. Ano yung basura na yan? Bigla-bigla na lang lumulutang sa ano yan? Magic ng Nakakagigil. Nanggigigil talaga ako, be. Kasi nga, hindi ako makamove on. Kasi nga, linis ng linis ang ating administrasyon. Gawing white sun. Ayaw nyo white sun. Ano nyo? Black sun ang gusto ninyo. Inaano ninyo dahil 389 million ang nagasto. Bakit? Magkano ba nakukurokat ninyo? 'Di ba? Billion nakukuha ninyo, mga hinayupak kayo, 'di ba? Bakit hindi kayo mag-voice out? Bakit hindi niyo ibabash yung mga taong mga nagkukurap, nagnanakaw sa PhilHealth? Dahil kamembro ninyo, mga hayop kayo. Nanggigigil talaga ako kasi nga wala na kayong ginawa. 389 million lang talagang isang magaling na vice president natin ha, talagang na-assume parang nakakaano daw kasi nga daw panahon ng epidemic may mga ganyan-ganyang project. Madam, di ba vice president ka? Di ba alam mo kung ano yung patakaran batas, di ba? Yang programa na yan bago pa nag-COVID. So, may pundo na po ang gobyerno natin. Alam naman kukunin yan bigla-bigla tapos ibigay sa mga tao na di ba mayroong pundo ang bawat di ba? Nasa batas yan, hindi yan basta-basta na lang kukunin mo para ipamigay sa mga taong bayan. Kaloka ka, di ba vice president ka at attorney ka? Anong klaseng pag-iisip mayroon ka? May sinasabi ka pang epidemya, ganun. May ganyan ka pa da? Concern ka ba talaga? Yun lang masasabi ko kasi nga bigla na lang lumulutang yung mga basura na yan kung saan galing ng impyerno galing yan. Nakakagigil lang kasi bigla na lang. 'Di ba? Ayaw niyo na talaga na sumabutahi sa na yan, sa programa na yan na white sun na yan. Pinanggigilan niyo talaga yan, no? Bakit yung mga nangyayaring nakawan, mga bilyon-bilyon pa, siguro kasama kayo dyan, kaya tahimik kayo para kayong mga para kayong mga pipit at bingi. Dapat kantahan na lang kayo, tubig at langis, hindi. Pipi at bingi, di ba? Nakakagigil kasi 389, natataranta kayo. Kasi nga daw, dapat binibigay na lang daw sa mahihirap, ganun-ganun.
pinaganda na po nga Manila Bay, di ba? Lagyan na ng white sand. Pagagandahin na yung image ng Manila Bay. Dahil sa tagal ng panahon, yun na nga, mga concern nila, wala namang nabubuhay na isda. Kasi daw, yung mga isda daw doon. Bakit? Nabubuhay ba sa puro basura? Mga hinayupak kayo? Tapos ngayon, mag-aano pa kayo? Concern. Bakit nung tambak pa ng basura yung Manila Bay, nasaan kayo? Ha, mga hinayupak. Nakakainis kasi OFW at mga kalab ko dyan, lalong-lalo mga katulad kong OFW. So, sinabi na nga ng DNR na hindi to basta-basta lang ordinaryong paglutang ng mga basura. Talagang sabutahe ang ginawa ninyo, mga hinayupak kayo. Nanggigigil ako, tumataas talaga yung dugo ko. Kasi nga, malinis na nga, bibigyan na nga na parang Boracay kasi nga para ma-feel mo naman na nasa Boracay kapag tungtong mo doon sa Manila Bay, hindi tambak ng basura ang ano mo, na mga kabalandra sa'yo, hindi ang baho ng madumi, mga anong klaseng mga singaw ang maaamoy mo. Maganda, pinaganda na nga, inayos na nga, sasabotahin nyo pang mga hinayupak kayo. Anong klaseng maka-Pilipino ba talaga kayo o talagang gusto nyong isabotage yung programa ng ating Pangulo, which is nakakabuti sa atin yun. Ayaw nyo lang kasing maano yung pangalan ni Duterte dahil sa kahit na kung project nyo pa yan, kung ginawa nyo pa yan noon pa, di ba? Di maganda sana kahit papano may nagawa kayong programang maganda. Anong ginawa ninyo nung kapanahunan pa ninyo? 'Di ba? Nga, 'di ba? Tapos ngayon, ang dami-daming naitulong ng ating gobyerno. Mahiya-hiya naman kayo. Katulad ko isang OFW, nakatanggap ako ng financial na 10,000. I'm very, very thankful na noon. At yung mga OFW na nakasama sa repatriation at umuwi na mga OFW, 'di ba? Napakaalaga sila. Nakahotel pa sila, may Red Cross doon naka-assist sa kanila, may swab test, lahat ginagawa ng Pangulo. Tai pa rin sa inyo, mga hinayupak kayo. Kaya nga nanggigigil ako kasi ano pa ba ang gusto ninyo? Nakakagigil. Nagsasabotahin yan, Umanda kayo kasi ang Philippine Coast Guard magbabantay na po dyan sa paligid ng Manila Bay para hindi na kayo makapagtapon at makapagsabotage na talagang biglang magic, talagang biglaan na lang, wala namang bagyo, wala namang malakas na alon, bigla-bigla na darating yung mga sangkadib, napakaraming basura. Kaya ako nabubulol ako kasi sa kagigil ko dahil ayaw nyo ng pagbabago. Nakakagigil kayo. So ngayon, babantayan na po yan ng Philippine Coast Guard saka DANR. So maghanda-handa kayo kasi pag may mahuli at nagsabi kung sinong nag-utos, nga kayo, mga walang nakakagigil. Ayoko magmura kasi marami pong nanonood na bata. So disclaimer po, sorry po, kasi nanggigigil lang po talaga ako sa mga taong walang magawa kundi talagang mabulyo, mga kalab. That's all for today. Sa mga hindi pa nakasubscribe, hayon po, Jong Lanza, isubscribe na yan, mga ka-OFW. Lagi kong sinasabi, mga ka-OFW, na tayo mga Pilipino, lalo na mga OFW, laban lang tayo kahit sa epidemyang nangyayari ngayon sa ating kapaligiran. Basta iisipin lang natin na nandito tayo sa abroad dahil sa pamilya natin. So go lang tayo. Sa gitna ng dilim, sa dulo may liwanag na parating. At be hope, be love, be kind to others, spread love, mga kalab. Thank you, mga kalab, mga ka-OFW.